Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 76. Pagtutulungan. Sa tahimik na bulwagan, isang pulutong ng mga pulang mainit na titig na walang pag-aalinlangan na nakatingin sa maliliit na bote ng jade sa mesa na may bilang na mahigit 1,000. Halos wala pang personal na nakakita ng ganoong kalaking dami ng elixir. Ang kanyang kulay rosas na dila ay dinilaan ang kanyang mapupulang labi ng hindi namamalayan. Si Xiao Yu ay pare-parehong nataranta nang makita ang napakaraming elixir. Ilang sandali pa, napailing siya sa sarili at may kislap sa kanyang mga mata, ibinaling niya ang kanyang paningin upang pagmasdan ang taong nakabalabal na itim. Ang berdeng nakadamit na dalagang nakaupo sa tabi ng bintana ay sumulyap sa mesa na puno ng maliliit na bote ng jade na may pagtataka na kumikislap sa loob ng magagandang taglagas na mga mata ng tubig. Muling dumaan ang kanyang paningin sa taong nakakulong itim. Dahil wala siyang mahanap na kain na hinala, pinagpatuloy niya ang pagtingin sa simpleng libro sa kanyang kamay. Sa ganap na katahimikan ng bulwagan, mahinang umubo ang taong nakabalabal na itim, na dinala ang taong nasa tabi niya, na si Xiao Zhan, at bumalik sa realidad. Namula si Xiao Zhan habang nagpapakawala siya ng nahihiyang tawa. Habang nakatingin siya sa itim na balabal na alchemist, ang paggalang sa kanyang mga tingin ay nakakuha ng ibang antas. Hindi lahat ng alchemist ay makakapaglabas ng mahigit 1,000 bote ng nakapagpapagaling na gamot ng sabay-sabay. Ginoo, dapat mong malaman ang tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ng Shao Clan. Kailangan namin ng gamot sa pagpapagaling para maibalik ang aming nawala na kasikatan. Sa Shao Clan, ang iyong mga aksyon ay walang alinlangan na nagbibigay ng tulong kapag kailangan namin ito. Pasasalamat na bulalas ni Xiao Zhan. Bahagyang bamulong sa kanyang sarili, nag-alinlangan si Xiao Zhan bago siya muling nagsalita. Paano ito? Ang aming Shao Clan ang mananagot sa pagbebenta ng mga gamot na ito sa pagpapagaling. Tungkol naman sa kikitain, Ginoo, kukuha ka ng 70% habang ang natitirang 10% ay mapupunta sa amin. Bagamat sa tingin ko ay walang kabuluhan sa amin na gawin ito, pagkatapos ng lahat, kailangan pa rin naming mag-isip tungkol sa mga bagay na iyan. Ginoo, ano ang mga bagay na kailangan mong gawin upang maglagay ng pera? Nang matapos niyang i-outline ang kanyang proposisyon, kinakabahang tinitigan ni Xiao Zhan ang itim na nakabalabal na lalaki sa kanyang harapan, natatakot na hindi siya makontento sa mga tuntunin. Ang kasalukuyang Shao Clan ay maaari lamang ganap na umaasa sa misteryosong alchemist na ito. Hahaha. Tumawa ang taong nakaitim na balabal na alchemist bago umiling. Nang makita ang pagkilos na ito, bahagyang nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Xiao Zhan. Nang malapit na niyang tanggalin ang huling 10%, isang matandang boses ang sumingit na nagpasindik sa kanya at tuluyang nawalan ng malay. Masyadong magalang ang clan leader Xiao, bagamat ang elixir ay pinino ko, ang paggawa ng mga benta ay hindi isang madaling trabaho. Paano ko kayo sasamantalahin? Hayaan natin itong hatiin ng pantay-pantay, 50 sa iyo at 50 sa akin, hahaha. Sa sinabi ng lalaking nakabalabal na itim, ang orihinal na sabik na tatlong matatanda at ang iba pang mga angkan ay biglang bamuka ang kanilang mga bibig sa gulat. Medyo matagal bago nila nahawakan ang kanilang mga tainga, nag-aalinlangan kung ang mga salita ay totoo o hindi. 50 hanggang 50. Itong Ginoo, hindi ba siya masyadong maalalahanin sa Shao Clan? Dahil sa kasalukuyang sitwasyon, kahit na gusto niya ang lahat ng 100% ng kita, walang sino man sa Shao Clan ang maglalakas loob na tumutol. Ang mga pay ng karne ay nahulog mula sa kalangitan. Ang pariralang ito ay umalangaw-ngaw sa puso ng lahat habang sila ay nakatingin sa isa't isa. Pagkaraan ng mahabang panahon, unti-unting nanambalik ang isip ni Xiao Zhan. Nagpakawala siya ng malalim na hininga sa katumawa ng mapait, na nagsasabing, Ginoo, ang iyong mga salita ay nanag sa amin, kami ay tunay na nagpapasalamat sa iyong napapanahong tulong. Paano pa namin kayo masusulit? Na parang hindi gaanong mahalaga, ang itim na nakabalabal na lalaki ay nagwagayway ng kanyang mga kamay sa paligid at mapanuksong tumawa. Ang maliit na kita na ito ay walang interes para sa akin. Kung hindi dahil sa katotohanang hindi ka mapakali, ang totoo ay magiging tamad akong mangolekta ng kahit 50%.
Nang marinig ang ganitong uri ng mapagmataas na paliwanag, napailing na lamang si Xiaozan habang mapait na ngumiti. Iiwan ko itong mga elixir para ibenta mo. Kung may oras pa ako sa hinaharap, pupunta ako at susuriin ko ang mga ito. Tumayo ang itim na nakabalabal na lalaki at ngumiti habang sinabi. Mayroon pa akong ibang mga bagay, kaya hindi na ako mananatili. Hindi ako kailangang paalisan ng clan leader Xiao. Pumunta ka at ayusin ang mga benta, hahaha. Na may tono ng papaalis, lumabas siya ng hall sa ilalim ng mga titig ng lahat. Bago tuluyang lumabas ng silid, biglang huminto ang mga hakbang ng alchemist na nakabalabal na itim. Tumawa siya ng mahina, sinabi niya. Bago ako umalis, magsasabi pa ako ng ilang salita. Hindi naman masama si Xiaoyan. Hahaha, palam. Nang marinig ang pahayag na ito, hinimas ni Xiaozan ang kanyang ulo. Magsasalita pa sana siya ngunit ang lalaking nakaitim na nakabalabal ay lumabas na ng bulwagan, unti-unting nawala sa paningin sa paligid. Nakatitig sa nawawalang anyo ng itim na nakabalabal na lalaki, si Xiaozan ay nagpakawala ng kaunting buntong hininga pagkaraan ng mahabang panahon habang siya ay tumawa ng mapait, na nagsasabing. Mukhang hindi karaniwan ang relasyon ni Yan at nitong Ginoo. O kung hindi, paano tayo matutulungan ng taong ito na hindi man lang tayo pamilyar? Nagkatinginan ang tatlong matanda at nagpakawala rin ng hininga at tumanggo. Mula sa paraan ng pagpapahayag ng papuri ng matandang alchemist tungkol kay Xiaoyan, malinaw na tumingin siya kay Xiaoyan at ang kanyang tulong sa Xiao clan ay tiyak na maiuugnay kay Xiaoyan. Sa loob ng bulwagan, lahat ng miyembro ng Xiao clan na kasing edad ni Xiaoyan na nakarinig ng mga dumaan na salita ng lalaking nakabalabal na itim, ay nagpakita ng hindi nakukuhang inggit sa kanilang mga mukha. Bahagyang inilinggan ng dalagang nakadamit ng asol na malapit sa bintana ang kanyang ulo, ang kanyang paningin ay nakatingin sa bintana habang lumilingon ang figure sa sulok. Ang kanyang mga kilay na willow ay bahagyang nagsalubong, isang ekspresyon ng pagdududa ang sumilay sa kanyang maselang mukha. Sa labas ng Xiao clan, ang itim na nakabalabal na lalaki ay dahan-daang nagpatuloy hanggang sa makarating siya sa hindi gaanong mataong lugar. Noon lamang ay mahinang bamulong ang isang batang boses mula sa loob ng itim na gown. Guro, wala ka na bang ibang gagawin kundi ituro sa akin ang bawat pangungusap? Kapag nalaman nila ito, hindi ko magagarantiya na hindi kita iaalok. Hihihi. Naglalabas lang ako ng nararamdaman ko. Kung hindi dahil kay Xiaozan na tinatrato ka ng mabuti mula pa noong bata ka pa, saan ako makakahanap ng ganyang mabuting alagad? Kaya nararapat lang na magpasalamat ako sa kanya. Ang matandang boses ay tumatawa at tumawa. Kung bibigyan ko lang sila ng mga table tasks, tiyak na maniniwala ang iyong maingat na ama na ako ay may lihim na motibo. Walang magawang umiling si Xiaoyan, tumingin sa paligid bago nagtanong. Saan tayo pupunta? Pumunta sa auction house para maipasa natin ang chi gathering powder sa kanila. Para maiwasan ang pagkakautang sa kanila, iyon ay isang bagay na pinakaayaw ko. At saka, nasunog mo ang lahat ng mga medikal na sangkap para sa pagsasanay, oras na para bumili ng iba pang mga medikal na sangkap. Ungol ni Yao Lao habang nakangiti. Tumanggo si Xiaoyan para tanggapin ang mga salitang ito. Sa ilang mga inaasahan, ngumiti siya ng matamis at nagtanong. Guro, mabibilang ba ang kasalukuyang ako bilang isang unang antas na alchemist? Ha? Sa tingin mo ay dahil lang sa pagpino mo ng ilang araw na halaga ng gamot ay naging alchemist ka na. Ang healing medication ay ang pinakasimpleng uri ng elixir, ang pagpino sa ganoong uri ng mga bagay ay walang dapat ipagmalaki. Ngumisi si Yao Lao, walang awa na binuhusan ng malamig na tubig si Xiaoyan. Inilibot ni Xiaoyan ang kanyang mga mata, medyo nalungkot si Xiaoyan. Kung ganoon, kailan talaga ako maituturing na unang antas na alchemist? Sa mundo ng alchemy, ang minimum na kinakailangan para sa isang unang antas na alchemist ay ang makapagpino ng isang pellet type na tableta at hindi ang simpleng uri kung saan ang kailangan mo lang gawin ay paghaluin ang mga essences sa isang paste. Mukhang medyo malayo ang pupuntahan ko. Nang marinig ang mga kinakailangang ito, walang magawang umiling si Xiaoyan at humakbang pasulong patungo sa auction house sa plaza ng lungsod. Battle Through the Heavens. Kabanata 77. Pagkasira ng supply ng mga sangkap.
Primer Auction House, ang reception lobby. Sa ibabaw ng isang mesa, mayroong isang maliit na jade case, kung saan ang isang tableta ng gamot ay mapayapa. Dahil sa makinis, bilog, at may kantab na tableta, isang malakas, masarap na halimuyak ang bumalat sa silid, na naging sanhi ng pakiramdam ng lahat na maasikaso. Sa panunood ng mga table tasks, ang dalawang manager ng Primer Auction House, sina Yafei at Guni, ay hindi maitago ang saya sa kanilang mga mukha. Sa pamamagitan ng itim na gown, nakita ni Xiaoyan na nakakalimutan na ng dalawa ang kanilang sarili sa kanyang harapan, na naging dahilan para sa loob-loob niyang magpahayag ng hindi pagsang-ayon at panlilibak sa kanila. Kung alam nila na si Yao Lao ay nagtipid sa mga materyales noong ginawa niya itong Qi Gathering Powder, ano kaya ang kanilang mga ekspresyon? Ang Qi Gathering Powder na dala ni Xiaoyan ay napakababa sa produkto na siya mismo ang gumamit, ngunit ang pulbos na ito, na kalahating pusong nilikha ni Yao Lao, ay nagawang sorpresahin kapwa sina Yafei at Guni. Mahal kong Ginoo, ang iyong mga diskarte sa alchemy ay tunay na kahanga-hanga. Ang Qi Gathering Powder na iyong nilikha ay maihahambing na sa ginawa ng mga ikalimang antas na alchemist. Buong pusong pinuri ni Guni ang light green na tableta. Sa ilalim ng itim na balabal, isang matandang boses ang mahinang umalangaw-ngaw. Pakiusap na tanggapin itong Qi Gathering Powder na ito. Pagkatapos makatanggap ng napakaraming tulong, kailangan ko lang magpasalamat kung hindi ay mabalisa ang aking konsensya. Hahaha, Ginoo, masyado kang mabait. Panauhin ka dito at ang pabor sa pagitan natin ay pabor lang sa pagitan ng magkakaibigan. Ngumiti si Yafei habang itinataas ang case gamit ang malajade na mga kamay. Pinigilan ni Yao Lao na magkomento. Hindi lamang hindi naniwala si Yao Lao sa mga salitang iyon, maging si Xiaoyan ay kinutya rin sila. Kung talagang tulad ng sinabi niya, ang Premier Auction House ay nabangkarote na. Mula sa loob ng kanyang damit, gumawa si Xiaoyan ng isang piraso ng papel at iniabot ito kay Yafei. Ang matandang boses ay umalangaw-ngaw. Pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pabor sa pamamagitan ng paghahanap ng mga materyales na ito para sa akin. Sabik na tinanggap ni Yafei ang papel, mabilis na sinulyapan ito ni Yafei bago sumunod ng isang ngiti. Matapos ang nakaraang panahon, hindi na siya nang ahas na magpakita ng anumang pag-aalinlangan ngayon. Tinawag ni Yafei ang isang naghahain na babae na may kaway at ipinasa ang papel sa kanya, inutusan siyang ihanda ang mga sangkap sa lalong madaling panahon. Ang tasa ng tsaa sa kanyang mga kamay, bahagyang humigop si Xiaoyan. Bigla siyang may naisip at pagkaraan ng ilang segundo, narinig ang boses ni Yao Lao. Miss Yafei, may tanong ako. Nang marinig si Yao Lao na nagsimulang magsalita, ngumiti si Yafei ng matamis at malumanay na sumagot. Pakiusap, sige Ginoo. Ang GLI clan ay nakabili ng maraming sangkap ng gamot mula dito, tama ba? Tanong ni Yao Lao sa monotonous na boses. Sa tanong na ito, bahagyang nanikip ang puso ni Yafei at bahagyang nagbago ang ekspresyon sa kanyang magandang mukha. Palihim na nagbabahagi ng mabilis na tingin kay Guni, tahimik siyang nag-alinlangan saglit bago sumagot. Dati ang GLI clan ay talagang bumili ng halos 100,000 gintong halaga ng mga sangkap ng gamot at ang mga medikal na sangkap na ito ay nagtataglay din ng ilang mga katangian ng pagpapagaling. Bahagyang inihilig ang kanyang ulo, ang kanyang dating boses ay biglang nawala sa katahimikan. Ang biglaang pagbabago ng atmosfera mula sa lalaking nakabalabal na itim ay nagdulot ng kaba sa puso ni Yafei. Matagal na niyang alam na ang una ay naghahanda upang tulungan ang Shao clan, ngunit ang auction house ay patuloy na nagbebenta ng malaking halaga ng mga sangkap ng gamot sa GLI clan. Kahit na hindi niya alam ang ugali nito, malaki ang posibilidad na ang matandang ginoon na ito ay magtataglay ng sama ng loob sa auction house. Ang mood sa bulwagan ay unti-unting naging mapang-api, nakatingin sa tahimik na lalaking nakabalabal na itim, nagsimulang hindi mapakali si Yafei. Kung hindi dahil sa patuloy na pagpipigil ni Guni sa kanyang mga tingin, matagal na niyang ibinuka ang kanyang bibig. Dapat alam ninyong dalawa kung ano ang balak kong gawin sa pagbili ng napakaraming sangkap ng gamot noong nakaraan, di ba? Makalipas ang ilang sandali, sa wakas ay binasag ng matandang boses ang nakakabinging katahimikan. Bahagyang kumagat sa kanyang mapupulang labi, bahagyang tumanggaw si Yafei at sumagot sa mababang tono.
Sinadya ng Ginoo na gawing panggagamot ang mga sangkap upang matulungan ang Shao Clan, oo. Bago ako dumating, ibinigay ko ang lahat ng pinong nakapagpapagaling na gamot sa Shao Clan. Bahagyang tumango, sinabi ni Yao Lao sa malalim na boses. Marahil sa susunod na 2 araw, ang Shao Clan at ang Jialai Clan ay magsisimulang gumamit ng gamot sa pagpapagaling upang labanan ang katanyagan sa Wotan City. Nahaharap sa ganitong uri ng paksa, hindi alam ni Yafei kung paano sisigot, kaya't maingat lamang niyang mapanatili ang kanyang katahimikan. Ang paggawa ng gamot sa pagpapagaling ay nangangailangan ng malaking halaga ng mababang uri ng mga medikal na sangkap. Sa Wotan City, bukod sa Primer Auction House, walang ibang stall ng gamot ang may kakayahan na magbigay ng ganoong kalaking halaga. Nang makita ang walang salita na Yafei, nagpatuloy si Yao Lao sa pagpuna sa kanyang sarili. Sa mga huling yugto ng labanang ito sa pagpapagaling ng gamot, bukod sa presyo at kalidad, ang pagkakaroon ng sapat na supply ng mga sangkap ng gamot ay isang mahalagang kadahilanan. Kaya inaasahan ko na ang Primer Auction House ay tumanggi na magbigay sa Jialai Clan ng mga sangkap ng gamot mula ngayon. Nang umalangaw-ngaw ang boses ni Yao Lao, ang linya ng paningin ni Xiaoyan ay tumagos sa itim na mantle at nakatuon sa mature na kagandahan na kasing ganda ng isang fox spirit. Wala pang 2 buwan ang natitira sa Wotan City at sa gayon, sa panahong ito, kailangan niyang tulungan ang kanyang ama na talunin ang Jialai Clan. Noon lamang siya makakaalis sa paglalakbay sa pagsasanay kasama si Yao Lao ng maluwag. Bahagyang nagbago ang kaakit-akit na mukha ni Yafei nang marinig niya ang mga salita ni Yao Lao. Sa isang mahirap na posisyon, sinabi niya, "Ginoo, ang aming Primer Auction House ay may panuntunan na nagbabawal sa amin na masangkot sa anumang uri ng mga salungatan sa pagitan ng mga angkan. Kung sumasang-ayon kami sa iyong kahilingan, iyon ay katumbas ng hindi direktang pagtulong sa Shao Clan, ito ay hindi alinsunod sa aming mga patakaran. Maaari kong pinuhin ang 2 Chi Gathering Pills para sa iyo nang walang bayad." Sabi ni Yao Lao, hindi nababagabag. "Ginoo, hindi ito problema ng elixir, talaga." Ang pang-engganyo ng 2 Chi Gathering Pills ay naging sanhi ng panginginig ng makinis na mga kamay ni Yafei, gayunpaman, nagpatuloy siya sa pagtitiis. 3 table tas. "Ginoo." Pilit na ngumiti si Yafei, sa tabi niya mismo, gumuhit ang mukha ni Guni, 3 Chi Gathering Pills. Iyon ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa lamang 100 ginto, tama ba? 5 table tas. Isang matanda na boses na armado ng walang malasakit na tono na walang humpay na bumagsak sa baseline sa puso ni Yafei. Arg! Napapikit ang malalaking mata ni Yafei habang bahagya siyang nakalanghap ng malamig na hangin. Pagkaraan ng mahabang panahon, ang kanyang mga mata ay biglang bumukas, si Yafei ay nagpakawala ng isang mapait na tawa habang sinabi niya, "Ginoo, nanalo ka na. Mula ngayon, ang Primer Auction House ay hindi na muling magbibigay sa Jialai Clan ng anumang medikal na sangkap." Ang kalooban ni Miss Yafei ay talagang lampas sa aking inaasahan. 1 buwan mamaya ay dadalhin ko ang mga kalakal. Siyempre kung hindi ako pababayaan ng Primer Auction House. Sabi ni Yao Lao habang nagpapakawala ng mahinang tawa. "Ginoo, maging mahinahon, alam ni Yafei kung sino ang mahalaga at kung sino ang hindi masyadong malinaw. Sa anumang kaso, naranasan na ni Yafei ang maraming taon sa auction house, kaya mabilis siyang kumalma. Sa pagitan ng Jialai Clan at isang alchemist na nasa pinakamababang pang-4 na antas, talagang walang paghahambing. Ang pagpili ay hindi mahirap gawin, sa totoo lang, ang tunay na kahirapan na inilatag sa kung paano piliin ang pinakamagandang sandali upang kumita ng pinakamalaking kita, at si Yafei ay lubos na nasisiyahan sa kasalukuyang kinalabasan. Battle Through the Heavens. Kabanata 78. Pagsasanay at pagkatapos ay paglusot. Nang makitang lumabas ng lounge ang lalaking nakaitim na nakadamit, nasiyahan sa mga sangkap sa kanyang kamay, sa wakas ay narelax ni Yafei ang kanyang mga balikat. Ang kanyang katawan ay nakayakap sa ibabaw ng upuan, na nagmukhang isang kulot na sorrow. Ang matamlay niyang posisyon ay may kakaibang alindog dito. "Itong mahal na Ginoo ay tunay na matapang," sabi ni Yafei na nakadikit ang ulo sa malamig na likod ng upuan. Sa tabi niya, hinihimas ni Guni ang kanyang noo, bumantong hininga. 5 tableta ng Gathering Chi Powder.
Totoo na isa siyang ika-4 na antas ng alchemist, ngunit gayon paman, hindi ba ang paraan niya sa pagsasagawa ng negosyo ay medyo engrandi? Tumango si Yafei at ibinuga ang kanyang mapupula at maliliit na labi bago tinutuya ang sarili. Akala ko kaya kung tatagal laban sa kanyang panggigipit, ngunit sinong mag-aakalang? Tumawa si Guni, na tumugon. Kung ako ang nasa posisyon mo, natatakot akong sumuko ako sa oras na binanggit niya ang ikatlong tableta. Nalampasan mo ang aking mga inaasahan at nagtiyaga hanggang sa ikalima, kaya ipagmalaki mo ito. Ang ipinakita ko ay tiyaga. Nang marinig ko ang kanyang alok, nawala ang isip ko kaya hindi ako makapag-isip ng maayos. Pero sinong mag-aakala? Napasulong siya sa kanyang kahilingan at nagpainom ng 2 dagdag na table tas. Sabi ni Yafei habang iniikot ang mga mata. Hindi niya napigil ang matawa sa sitwasyon. Ang mga katotohanan ay mga katotohanan at ang pag-iisip mo ay nakakatulong sa primer auction house na kumita ng dagdag na 400,000 kita. Nagpahayag si Guni habang tumatawa pagkatapos niyang marinig ang paliwanag nito. Ginamit ni Yafei ang kanyang kamay upang takpan ang kanyang bibig, nagpakawala ng ilang malambing na tawa. Nang magsimula siyang tumayo mula sa kanyang upuan, bumantong hininga siya. Mukhang ang GLI clan ay nasa para kahirapan ngayon. Sumang-ayon din si Guni, tumango ang ulo. Ngunit hindi ba parang kahina-hinala ito? Hindi ba ang ating mahal na Ginoo ay dapat na isang ganap na estranghero sa Shao clan? Bakit niya sila tinutulungan ng husto? Handa pa siyang magtitipid ng 5 pildores ng Chi Gathering Powder para putulin ang supply chain ng GLI clan. Sabi ni Yafei habang may bakas ng hinala sa kanyang mga mata. Sino ang nakakaalam? Ang ating respetadong alchemist ay siguradong misteryoso, di ba? Hindi ko alam na ang Jiama Empire ay may figurang katulad niya. Walang magawang sabi ni Guni. Bahagyang tumango si Yafei, lumilibot ang kanyang mga mata. Pagkatapos ng kaunting pag-ungol, sumagot siya. Mukhang kailangang magkaroon ng kahanga-hangang relasyon sa Shao clan. Sa mga tabletang ito, nadagdagan ko ng 4 na beses ang kita ng auction house. Tingnan natin kung may makakalampas sa akin sa susunod na pagtasa ng empleyado, hindi ba? Matapos sabihin ang mga salitang ito, ang dulo ng kanyang mapupulang labi ay nabuo ang isang ngiti. Habang nasa likod ang mga kamay, lumabas siya ng lounge habang naguham ng kanta sa sarili. Paglabas ng auction house, nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Xiaoyan, sa mahinang boses ay sinabi niya. Guro, maraming salamat. Ano ang dapat pasalamatan, kung ang GLI clan ay hindi natatak sa lupa, makakapag-concentrate ka ba kapag dinala kita sa paglalakbay sa pagsasanay? Walang magawang sagot ni Yao Lao. Hihihi. Ngumisi si Xiaoyan, nang walang anumang salita ay sinunod niya ang kanyang karaniwang pag-ikot at pag-ikot sa mga nakagawiyang lansangan bago hinubad ang itim na mantle sa isang bakanteng sulok at maingat na lumabas sa kalye, patungo sa Shao clan. Bumalik sa clan, kapag paminsan-minsan ay nakakasalubong ni Xiaoyan ang isa pang miyembro ng clan, nararamdaman niya na ang kanilang mga titig ay napuno ng higit pang inggit. Maliwanag, ang balita tungkol sa nangyari sa bulwagan ngayon ay kumalat sa gitna ng angkan. Hindi pinansin ni Xiaoyan ang mga tinging ito habang patuloy siya sa kanyang mabagal na paglalakbay patungo sa kanyang silid. Nang lumiko siya sa isang sulok, biglang sumulpot ang isang babaeng nakapula sa isang banggaan. Sa kabutihang palad, huminto si Xiaoyan sa oras, matagumpay na naiwasan ang nakakahiyang pagbangga na nagbabantang mangyari. Senior Brother Xiaoyan. Nahanap na kita sa wakas. Umatras ng isang hakbang ang babaeng nakapula at inangat ang ulo. Ang kanyang bata at dalisay na mukha ay naglalaman ng sariling uri ng alindog. Ang kombinasyon ay medyo magkasalungat, na naging dahilan upang ang batang babae ay magkaroon ng kaunti pang hindi maipaliwanag na kagandahan kumpara sa iba pang mga batang babae na katulad ng edad. Ang ganitong uri ng alindog ay nagpasulyap pa kay Xiaoyan ng ilang beses. Ang babaeng ito na puno ng saya ang mukha ay walang iba kundi si Xiaomei. Lumipat ang tingin ni Xiaoyan sa magandang mukha ni Xiaomei. Pinunasan ang kanyang ilong, nagtanong siya sa isang walang pagbabago na boses. Mayroon ba? Nang marinig niya ang medyo hindi pamilyar na pagbeting ito, bahagyang nagdilim ang maningning na mukha ni Xiaomei, sa mahinang boses ay sumagot siya.
Gusto ng clan leader na si senior brother Xiaoyan ay pumunta sa study room. Bahagyang nagulat, tumanggo si Xiaoyan at ngumiti bilang tugon. Sige, nakuha ko, salamat. Kumaway siya sa palm bago lumingon patungo sa study room na nasa front courtyard. Senior brother Xiaoyan, salamat sa nakaraan. Malambing na sabi ni Xiaomei habang pinagmamasdan ang diretso at malinaw na mga hakbang ni Xiaoyan na naglalakad palayo. Bakas sa mga mata niya ang disappointment habang kagatlabi. Itinigil ni Xiaoyan ang kanyang hakbang habang matikas siyang kumaway patungo kay Xiaomei nang hindi lumilingon, malamig na tumugon. Walang problema. Nakatitig sa umaatres na figure ni Xiaoyan, biglang naglakas loob si Xiaomei para magtanong. Senior brother Xiaoyan, sasali ka ba sa enrollment test para sa Jianan Academy? Siguro. Habang ang dalawang kamay ay nasa likod ng kanyang ulo, dahan-dahan at unti-unting umalis si Xiaoyao, iniwan ang salitang ito. Nang marinig ni Xiaomei ang tugon ni Xiaoyan, sa wakas ay lumiwanag ang kanyang makulimlim ngunit magandang mukha. Kinurot ang kanyang mga kamay sa isang kamao, tumayo siya sa kinatatayuan habang tinitingnan niya ang figure ni Xiaoyan sa wakas ay nawala sa paningin bago mahina at mapait na buntong hininga at tumalikod para umalis. Naglakad-lakad si Xiaoyan sa clan bago siya tuluyang nakarating sa harap ng isang maluwag na kwarto. Bahagyang kumatok sa pinto, dahan-dahan niyang itinulak ang pinto at pumasok. Sa silid, may pinag-uusapan si Xiaozan at ang tatlong matanda ngunit nang makita nilang pumasok si Xiaoyan, sabay-sabay nilang tinakpan ang kanilang mga bibig. Ama, hinahanap mo ba ako? May ngiti sa kanyang mukha, lumakad si Xiaoyan at nagtanong. Ngumiti pabalik si Xiaozan habang tinatango ang kanyang ulo, sumulyap sa tatlong matatanda, nag-alinlangan siya bago nagtanong sa mahinang boses. Dapat nakita mo na ang matandang Ginoo diba? Oo. Iniling ni Xiaoyan ang kanyang ulo, natural na alam niya kung ano ang tinutukoy ni Xiaozan. Alam mo ba kung saan siya nanggaling? Ungol ni Xiaozan. Kailan ko lang siya nakilala, paano ko malalaman ang pinagmulan niya? Ito ang mga katagang salita ni Xiaoyan dahil talagang hindi niya alam kung saan nanggaling si Yao Lao. Ngunit alam ko na siya ay isang alchemist. Ngumiti si Xiaoyan at idinagdag. Kalokohan. Iginala ni Xiaozan ang kanyang mga mata habang siya ay buong ngiti na napapagalitan. Umiling si Xiaozan at tumawa, na may napakagandang mood, ipinagpatuloy niya ang pagtatanong kay Xiaoyan ng ilan pang mga katanungan tungkol kay Yao Lao. Gayunpaman, ang magulo at nakakalokong mga sagot ni Xiaoyan ay nangangahulugan na sa huli, si Xiaozan ay walang nagawang malaman ang anuman. Ikaw maliit na brat, hindi ko man lang masabi kung nagpapanggap ka. Habang nakatingin siya sa isang tila walang alam na si Xiaoyan, hindi mapigilan ni Xiaozan na iling ang kanyang ulo nang walang magawa. Habang nangingibabaw ang kanyang kamay, nagpatuloy siya sa pagsasalita. Kalimutan mo na ito, pumunta ka at ipagpatuloy mo ang anumang ginagawa mo, kung makikilala mo ang matandang Ginoo sa hinaharap, subukang huwag masaktan siya. Ang kinabukasan ng Xiao clan ay nakasalalay sa kanya. Nagkibit balikat si Xiaoyan, tumangging magkomento. Xiaoyan, ang iyong kasalukuyang aura ay parang malakas. Tinitigan ng unang elder si Xiaoyan at biglang nautal. Sa sinabi ng unang elder, nagulat din si Xiaozan, itinoon ang kanyang tingin upang walisin si Xiaoyan. Pagkaraan ng ilang sandali, dahan-daang bamuka ang kanyang bibig at lumabas siya sa pagkamangha. Ikaw, nakagawa ka ng tagumpay kay Dao Shi. Nang marinig ang mga salitang ito, naghiwalay ang mga sulok ng pangalawa at pangatlong elder, habang hindi makapaniwalang nakatingin sila sa kabataang nasa harapan nila. Hik! Napakamot ng ulo si Xiaoyan bago inosenteng iniunat ang kanyang mga kamay. Sa tingin ko, nagsasanay lang ako gaya ng dati at pagkatapos ay nakagawa ng isang pambihirang tagumpay. Tumalon ang sulok ng mga mata ni Xiaozan, nagulat sa pangyayaring ito. Hindi niya alam kung tatawa o iiyak at sinabing, anong klaseng training iyon? Sa panahong ito, nasanay na si Xiaozan sa mga himalang nilikha ni Xiaoyan. Kaway ng kanyang kamay, pinilit ni Xiaozan na ngumiti at sinabing, mabutit nakagawa ka ng tagumpay, kung may oras ka pumunta sa Rank Testing Association para makatanggap ng rank badge. Tumanggo si Xiaoyan,
Ang mga sulok ng kanyang bibig ay naglalaro. Kung gayon, maaari ba akong umalis ngayon? Sa totoo lang, nag-training lang ako at pagkatapos ay nakalusot. Maaari ka nang umalis. Napapikit si Xiaozan, mapaglarong sinaway siya. Ang batang ito ay simpleng ginugulo ang mga balahibo ng mga tao. Talaga bang hindi niya alam na nang ang tatlong matatandang ito ay nag-condensate ng kanilang chi cyclone, 2 beses silang nabigo ng magkasunod bago naging isang Daoshe. Nakatitig sa matigas na mukha ng tatlong matatanda, ngumiti si Xiaoyan at humagalpak ng tawa. Pagkatapos lang na muling pag-alitan siya ni Xiaozan saka siya kumari pa ng takbo palabas ng study. Nang marinig ang lumalalang tawa ng kabataang iyon, bahagyang lumuwag ang mukha ng tatlong matatanda. Nagkatinginan, hindi nila napigil ang tumawa na puno ng pait ang mga mukha. Battle Through the Heavens. Kabanata 79. Counter-attack ng Shao Clan. Matapos matanggap ang lihim na tulong ni Xiaoyan sa anyo ng malaking dami ng gamot sa pagpapagaling, kahit na hindi ibinalita ng Shao Clan ang balitang ito, lihim na silang nagsimulang maghanda para sa kanilang kontra-atake laban sa GLI Clan. Ang mga pangyayaring naganap sa Clan Hall ay inilihim ni Xiaozan at ng tatlong matatanda. Lahat ng bagay tungkol sa nakapagpapagaling na gamot ay inuri bilang pinakamataas na sukat ng pagbabawal. Walang sino man sa mga miyembro ng angkan ang maaaring magbanggit nito sa mga tagalabas. Kung sino man ang maglalabas ng impormasyon, ang taong iyon ay parurusahan ayon sa tuntunin ng angkan. Kasabay ng pananahimik ng pamilyang Xiao, ang pag-uugali ng angkan ng GLI ay naging mas mayabang, na gumagamit ng lahat ng uri ng pandaraya at pang-akit ng walang pagpipigil upang hilahin ang lahat ng mga customer ng merkado ng pamilyang Xiao. Kahit na ganito, nanatiling tahimik ang Shao Clan. Nang makita ang pamilyang Xiao na tahimik na nanonood, ang ilan sa mga maliliit na puwersa na kaalyado nila ay nadismaya at nagsimula ring lihim na naghanda upang lumipat upang protektahan ang kanilang sarili. Sa isang kapaligiran na medyo kakaiba kaysa karaniwan, tahimik na lumipas ang 2 araw. Ito ay isa pang araw ng maningning at kaakit-akit na maaraw na panahon habang ang palengke ng GLI Clan ay mainit at masikip tulad ng dati. Sa pangunahing kalye, ang ulo ng mga tao ay umaagos na parang tubig. Sa stall ng Return of Spring Powder, mayroong mas malaking pulutong ng mga tao. Ang tunog ng sigawan, pag-aaway, at pag-aaway ay nagtipon sa isang lugar. Ang nakakabinging mga boses ay tumusok sa mga ulap. Sa likod ng counter ng kayumangging gamot, isang tindero ng gamot ng angkan ng GLI ang nanunood sa mga nagtatalong mersenaryo na nag-aaway dahil sa gamot. Ang ngiti sa kanyang mukha ay may pagmamalaki, alam niyang may kalamangan siya sa pagiging nag-iisang supplier ng gamot. Si GLI Ko ay isang pangunahing miyembro ng GLI Clan at namamahala sa pinakasikat na market ng clan ni GLI. Nakatayo sa ikalawang palapag ng bulwagan ng pagtanggap, si GLI Ko ay tumingin sa ibaba mula sa itaas sa malalaking kalye ng masikip na tao. Napuno ng kampante ng ngiti ang mataba at malangis niyang mukha. Sa panahong ito, ang Return of Spring Powder ay nabente ng higit pa kaysa sa mga unang pagtatansya ng GLI Clan. Sa ilalim ng napakalaking tukso ng mga benepisyo, ang angkan ng GLI ay hindi na nasisiyahan dahil inilipat nila ang presyo mula 100 ginto hanggang 300 ginto, noong una ang maraming mersenaryo ay naiinis sa pagtaas ng presyo, gayunpaman walang ibang supplier para sa Return of Spring Powder, kaya't maaari lamang silang gumawa ng ingay at magreklamo ng ilang sandali bago malupit na tinanggap ang katotohanan ng pagdaraya. Bahagyang nagham si GLI Ko ng isang maliit na himig habang ang kanyang mga mata ay humila sa isang linya at masayang sinabi. Kahit hindi ka bumili, bibili pa rin ang ibang tao. Iniabot ni GLI Ko ang kanyang maikli at mataba na kamay para harangin ang sinag ng araw, hindi ito nakayanan sa harap ng bodega. Pinunasan niya ang pawis sa kanyang noo habang bumubulong. Kalokohan, sobrang init ngayon, mukhang kailangan kong ilabas ang ilan sa aking mainit na loob ngayong gabi para lumamig. Napaka-refresh at masigla ng batang babae noong nakaraan. Habang inaalala niya ang labis na kaligayahan ng ipinagbabawal na lugar na iyon, si GLI Ko ay napuno ng hindi matiis na pagkainip, ngunit muli niyang pinunasan ang kanyang pawis. Tapos biglang kumunot ang kilay niya nang makitang may kaguluhan sa entrance.
Kalokohan, nag-aaway na naman. Itong mga mersenaryong ito ay walang utak at walang utak, hindi ba nila alam na kailangan ng pera para ayusin ang mga nasira nila? Habang pinagmamasdan ni Gialaiko ang kaguluhan, hindi niya maiwasang magmura sa inis. Nagsimula na ring magbenta ng gamot sa pagpapagaling ang Shaoklan Marketplace. Nang si Gialaiko ay naghahanda na magpadala ng mga gwardya upang ayusin ang kaguluhan, isang malakas na sigaw ang biglang narinig mula sa pangunahing kalye. Nang marinig ni Gialaiko ang biglaang sigaw na ito, ang taba sa buong katawan niya ay parang bundok na bumagsak sa dagat at sa kanyang mukha, bahagyang nagbago ang kanyang kutis. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali ay ngumisi siya at sinabing, mukhang wala ng pag-asa ang Shaoklan, na talagang makabuo ng ganitong uri ng mga pamamaraan, halos humihingi sila ng kamatayan. Ang sigaw ay naging dahilan upang ang dating maingay na pangunahing kalye ay lumipas sa isang yugto ng katahimikan, gayunpaman, nang ang lahat ay nagsimulang magtinginan sa isa't isa ng may pagkadismaya, isa-isa, ang mga tao ay nagsimulang magmura. Kalokohan, huwag mo nang isipin ang paggamit ng ganitong uri ng maruruming taktika upang nakawin ang lugar na kalahating araw na akong nakapila. Malinaw na ang mga taong ito ay naniniwala na ang sigaw ay isang pakana upang kunin ang pagkakataon na walang kahihiyang itulak sa harap ng pila. Pagkatapos ng lahat, ang ganitong uri ng panlilinlang ay karaniwan sa panahong ito. Pagkatapos magmura, ang mga taong ito ay nagpatuloy sa kanilang pagmamadali para sa Return of Spring Powder muli. Siyempre, hindi lahat ay may ganitong mga kaisipan. Ang isang maliit na bahagi ng mga mersenaryo na may sakit at pagod sa labis na pag-uugali ng Gialai clan ay nagpasya na suriin. Pagkatapos mag-alinlangan ng ilang sandali, pinili nilang lumabas ng kalsada at tumungo sa Shaoklan Marketplace, kalahati ay nagdududa ngunit kalahati sa paniniwala. Nakatayo sa itaas na palapag si Gialaiko ay tumingin sa sobrang katanyagan pa rin sa pangunahing kalye. Hindi niya napigil ang tumawa ng may pagmamalaki at mahinang nagsalita. Shaoklan. Ha? Tingnan natin kung hanggang kailan ka magtitiyaga. Mamaya sa lungsod ng Wutan, maaaring ang Gialai clan na lang ang malaking clan. Ang mga panahon ng tatlong maimpluwensyang clan. Hihihi, ang mga araw na iyon ay umalis na ng walang hanggan. Ang epekto ng sigaw noon sa abalang palengke ay parang dahon na nahuhulog sa malawak na karagatan, halos hindi naapektuhan ang kasikatan ng Gialai clan. Natural, ito ay pansamantala lamang. Kalahating oras pagkatapos ng sigaw, ilang matipunong lalaki na nakasuot ng mersenaryong damit ay lumitaw sa harap ng pasukan sa pamilihan ng Gialai clan. Walang pakundangan silang pumasok sa palengke, nabangga at tinutulak ang mga gwardya. Sa masayang mukha, itinaas nila sa ere ang berdeng mga bote ng jade sa kanilang mga kamay habang sabay-sabay silang sumisigaw, saglit na pinipigilan ang ingay ng palengke. Ang Shaoklan ay nagbebenta din ng gamot sa pagpapagaling. Ang kanilang pinag-isang sigaw ay naging sanhi ng katahimikan sa palengke habang ang mga tingin ng lahat ay napalingon sa pinanggalingan ng sigaw, isang kislap ng pangunawa sa kanilang mga mata. Ang isa sa matipunong mersenaryo na kakapasok lang ay nagmamadaling tumalon sa isang malaking bato sa malapit. Gamit ang tunog na kiyang, iginuhit niya ang broadsword sa kanyang tagiliran bago nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang hinihila niya ito sa kanyang braso, na gumuhit ng sariwang linya ng dugo. Itinaas ang kanyang dagwang braso para makita ng lahat, ikiling ng matipunong lalaki ang berdeng bote ng jade sa kanyang kabilang kamay habang dahan-dahang bumuhos ang makapal at malapot na pulang likido upang takpan ang sugat. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng karamihan, ang makapal at malapot na pulang-pulang likido ay sumalakay sa sugat. Ilang sandali pa, bumagal ang pag-agos ng dugong kanina pa lumalabas at nagulat ang lahat, ang dugo ay namuo na at naging manipis na layer sa ibabaw ng sugat. Sa pangunahing kalye, ang mga tingin ng lahat ng personal na nakakita sa eksenang ito ay biglang nagliwanag ng may pag-iibigan. Ang ganitong uri ng mabilis na epekto ay mahalaga sa anumang misyon. Ito ang bagong produkto na ibinebenta ng mga palengke ng Shaoklan na tinatawag na blood clotting medicine. Hindi lamang ito mas epektibo, ngunit ang presyo nito ay mas mababa din kaysa sa Spring of Return powder ng higit sa kalahati. Ano pa ang hinihintay mo mga tao? Nag-e-enjoy ba kayong mangingikil na parang mga tanga? Hindi pa rin nagkakalat.
Itinaas ng matipunong mersenaryo ang bote ng Jade habang ibinuka niya ang kanyang bibig at tumawa ng malupit. Ang pangunahing kalye ay tahimik. Isa sa mga mersenaryong kakapasok lang sa palengke ay Blanco na nakatingin sa berdeng bote sa kamay ng matipunong lalaki. Makalipas ang ilang segundo, bigla siyang tumalikod at tumakbo. Nakatingin sa anino ng lalaking desperadong tumakbo palabas ng palengke, bahagyang nag-alinlangan ang mga tao sa palengke bago malakas na umalis, sabay-sabay, ang kanilang mga hakbang ay naging sanhi ng panginginig ng lupa habang ang mga tao ay galit na tumakas palabas ng palengke. Sa bato, isang kakaibang ngiti ang lumutang sa mukha ng matipunong mersenaryo nang makita ang nagngangalit na mga tao. Habang umiihip ang hangin sa mga damit ng matipunong lalaki, bahagyang tumambad ang isang emblem ng Shao Clan. Pagkatapos ng malaking kaguluhan, ang orihinal na mataong pamilihan ay biglang naiwan. Bukod sa iilang mga ngalakal na tulala pa rin sa pinangyarihan, halos walang natira sa pangunahing kalye. Ang Shao Clan. Nagsimula na ang kanilang kontra-atake. Ang pag-iisip na ito ay tumakbo sa lahat ng mga mangangalakal habang nakatingin sila sa ngayon ay walang laman na pangunahing kalye. Nagpalitan sila ng tingin at habang isa ay iniangat nila ang kanilang mga ulo upang tingnan si Gia Laiko. Sa sandaling ito, ang dating tuwang-tuwa na mataba ay paralisado na sa lugar na may nakamamatay na maputlang kutis sa kanyang mukha. Samantala, sa ibang mga pamilihan ng Gia Lai Clan, ang mga katulad na sitwasyon ay nagaganap. Battle Through the Heavens. Kabanata 80. Alchemist Liu Shi. Ang kapaligiran sa maliwanag na ilaw na bulwagan ay nakakaramdam ng nakakakilabot at mapang-api. Sa gitna ng bulwagan ay nakatayo ang isang mesa at sa gitna nito ay nakapatong ang isang maliit na berdeng bote ng jade. Mula sa bote na iyon, isang mahinang amoy ng gamot ang lumabas. Maraming tao ang nakaupo sa loob ng bulwagan. Mula sa kanilang kasuotan, maliwanag na sila ang maraming nakatataas na echelon ng Gia Lai Clan. Si Gia Laiko ay nakaupo din sa gitna nila. Sa bulwagan, sa pinakakaliwang bahagi, nakahiga ang isang kabataang nakasuot ng puting damit na tamad sa likod ng isang upuan. Sa totoo lang, mukhang kaakit-akit ang kabataan, kung hindi dahil sa matinding pagnanasa na madalas na kumikislap sa kanyang mga mata, na nagpapasama sa kanyang imahe. Habang nakahiga siya, makikita ang isang kamay niya na dahan-daang bumabaon sa damit ng magandang dalaga sa tabi niya. Kahit na napakaraming tao sa paligid niya, tila walang pakialam sa ganoong walang pigil na aksyon. Bahagyang namutla ang pisngi ng magandang kasambahay sa malaswang kilos ng binata, ngunit hindi man lang siya kumibo. Ngunit malinaw na ang nanginginig, pinipigilang tingin ay namumuo sa kanyang mga mata habang ang kanyang malambot na katawan ay patuloy na nanginginig. Ito ang blood clotting medicine na biglang nabuo ng Shao Clan at ngayon, ang ating kasikatan sa mga merkado ay nagsimula ng bumagsak. Tinitigan ni Gia Lai B ang maliit na berdeng bote sa mesa na may malungkot na mukha, na parang hindi niya nakita ang sinuman sa mga kabataan sa bastos na kilos ni White. Paano nagkaroon ng gamot sa pagpapagaling ang Shao Clan? Hindi kaya nakuha rin nila ang isang alchemist. Si Gia Lai Ao, na madalas makipag-away kay Xiao Yan, ay napatingin sa lalaking nakaputi sa tabi niya bago sumimangot at nagtanong. Pinilit ni Gia Lai B ang kanyang lumang kulubot na mga mata, isang pangit na ekspresyon sa kanyang mukha. May nakakaalala ba sa misteryosong alchemist na nakilala namin sa auction house? Sa oras na iyon, tila pabor siya sa Shao Clan. Kung ang blood clotting medicine na ito ay pininom niya, kung gayon tayo ay nasa malaking problema. Tulad ng alam mo, ang taong iyon ay maaaring maging isang ikatlong antas na alchemist. Nang marinig ang terminong ikatlong antas na alchemist, sa wakas ay pinigilan ng binata na nakasuot ng puti ang kamay na gumagala sa katawan ng dalaga ng may pag-aatubili. Humakbang siya at dinampot ang maliit na berdeng bote para huminga ng kaunti bago ibinuhos ang kaunting laman at bahagyang pinunasan sa pagitan ng kanyang mga daliri. Nang may panunuya, nagtapos siya. Isang ikatlong antas na alchemist. Arg. Ang blood clotting medicine na ito ay talagang mas epektibo kaysa sa Return of Spring Powder ngunit batay sa kalidad nito, ang taong nagpino nito ay halatang mas mababa ang antas kaysa sa akin. Ang mas epektibong gamot ay dahil sa kakaibang recipe. Sa impormasyong ito, lahat ng nakaupo sa loob ay nakahinga ng maluwag.
Kung talagang nakuha ng Shao Clan ang tulong ng isang ikatlong antas na alchemist, malamang na mapahamak ang GLI Clan. Mula sa aking karanasan, malaki ang posibilidad na ang alchemist mula sa Shao Clan ay isang ganap na baguhan na kahit papaano ay nagawang humiram ng recipe na ito, mula sa Diyos na nakakaalam kung saan, upang gawin itong blood clotting medicine. Sa mukha ng binata na nakaputing damit, tanging pagwawalang bahala at paghamak. Hihihi, ang makita ang mga kasanayan ng isang gumagawa mula sa isang maliit na bote ng gamot, ang pananaw ni Brother Liushi ay talagang napakasama. Ngumiti si Gia Liao na may pahiwatig ng pambabola. Ito ay isa lamang sa mga pangunahing kasanayan ng isang alchemist. Dahil tinawag na Liushi na may labis na pambabola, ang maputing nakadamit na kabataan ay mahinhin na umiling. Gayunpaman isang nakakubli na nasisiyahang tingin lumutang sa kanyang mukha na hindi pinamamahalaan upang makatakas sa pagmamasid ng lumang tusong foxes na kaupo sa paligid niya. Bagaman ang Return of Spring Powder ay natalo sa blood clotting medicine sa mga tuntunin ng kalidad, ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawa ay hindi kapansin-pansin. Ang pangunahing dahilan kung bakit ang ating mga marketplace ay nawawalan ng katanyagan ay dahil dati ay masyado nating itinaas ang presyo. Pagkatapos nating suriin muli ang ating mga presyo ay dahan-daang babalik ang ating kasikatan, ngunit ang pagbaba nito pabalik sa dati nitong gastos ay magiging hamon. Pagkatapos ng lahat, ito ay tiyak na hahatakin ang mga customer ng Shawnee sa medicine. Makakamit din ng clan ang posisyon sa merkado ng gamot sa pagpapagaling ng Wutang City. Dahan-daang mamulong si GLIB. Muling suriin ang mga presyo. Sa mga salitang ito, kumunat ang noo ni Liumo, halatang ayaw makayanan ang anumang biglaang pagbaba ng presyo dahil nasanay na siya sa mataas na presyo. Nang makita ang hitsura sa mukha ni Liumo, si GLIB sa loob ay isinumpa kung gaano kawalang utak si Liumo bago obligadong nagpaliwanag na may ngiti sa kanyang mukha. Mr. Liumo, ang kasalukuyang sitwasyon sa merkado ay hindi katulad ng dati. Dati, namomonopolyo natin ang merkado ng gamot sa pagpapagaling sa lungsod ng Wutang ngunit ngayon, hindi na ganoon. Kaya kailangan nating bawasan ang ating mga presyo para mabawi ang ating mga presyo. Mabigat na umiling si Liumo, na ikinukot ang kanyang labi, sinabi niya. Gawin mo ang anumang gusto mo, ngunit tandaan, kahit bawasan mo ang presyo, nakukuha ko pa rin ang hiwa na napag-usapan natin noong ang gamot ay nagkakahalaga ng 300 ginto. Hindi napigilan ng mga mata ni GLIB ang pagkibot habang ang ulap ng galit ay nagsimulang bumaba sa kanyang isipan. Huminga siya ng malalim para kumalma. Nakangiti pa rin ang kanyang mukha, ngunit tila lumamig ito ng kaunti. Hahahe, syempre. Babayaran ko talaga ang bahagi ni Liumo gaya ng napagkasundoan natin. Sige. Isang nasisiyahang tingin sa kanyang mukha, tumanggaw si Liumo sa kanyang ulo at muling bumalik sa kanyang upuan. Mas lalong hindi napigilan kaysa kanina, hinayla niya ang magandang kasambahay papunta sa kanyang kandanggan. Mr. Liumo, wala na tayong masyadong Return of Spring Powder na natitira. Kanina, nagpadala na ako ng mga tao sa Primer Auction House para bumili ng mga sangkap. Pagdating ng panahon, natatakot akong abalahin ka ulit. Ngumiti si GLIB bago tumugon. Bukod pa rito, nakabili ako ng isang pares ng mahalagang Tagger Desert Snake sa kanila kahapon at ipinadala ko na sila sa iyong kwarto. Nang marinig ni Liumo na kailangan niyang pinuhin muli ang gamot, ang hitsura ng pagkainip ay malinaw na sumilay sa kanyang mukha, ngunit pagkatapos marinig ang dalawang salita. Snake Women, ang pagkainip ay agad na napalitan ng isang masamang ekspresyon. Sa apoy ng pagnanasa na nag-aalab sa kanyang mga mata, tumanggaw siya at inas-ikaso ang sitwasyon. Hanggat may sapat na sangkap ng gamot, hindi kailangang mag-alala ang clan leader tungkol sa dami ng Return of Spring Powder. Nang makita ang isang Liumo na napakadaling kontrolin, ang mga sulok ng bibig ni GLIB ay lumingon upang bumuo ng isang ekspresyon ng paghamak, sa lublub niya ay nginisyan niya. Sa mga pag-iisip lamang na kontrolado ng pagnanasa, bukod sa alam niya ang alchemy, wala siyang ibang magagandang puntos. Ngumisi si GLIB habang umiiling, itinaas ang tasa ng tsaa gamit ang dalawang kamay sa bibig para humigop bago tumungo sa paksang pinaka-interesado kay Liumo, ang pakikipagtalik, palaging nakangiti.
Habang siya ay muling nakikipag-usap kay Liu Mo, isang miyembro ng clan ang nagmamadaling pumasok sa bulwagan, mabilis na dumating sa gilid ni GLIB bago ibinaba ang kanyang ulo upang magsalita ng ilang salita sa tainga ni GLIB sa pananahimik na tono. Nakangiting pinakinggan ni GLIB ang ulat ng miyembro ng angkan, ilang sandali pa, naging matigas ang ngiti sa kanyang mukha. Ang tasa ng tsaa sa kanyang kamay ay biglang naduraj hanggang sa alikabok at ang alikabok at tsaa ay naghalo ng umaagos ang mga ito sa kanyang kamay, tumutulo sa sahig. Ang kahabag-habag na primer auction house na iyon, para talagang gumamit ng ganoong pakana sa akin. Sa mukha na puno ng galit, biglang tumayo si GLIB at umungal sa galit, isang nagngangalit na si Chi ang biglang sumabog sa kanyang katawan na bumubuo ng maliliit na ipoipo na sumisitsit sa hangin. Nakaupo sa pinakamalapit kay GLIB, biglang nahirapang huminga si GLIAO dahil sa kahangahangang Chi na ibinugaw mula sa kanyang ama at nagmamadaling umatras ng ilang hakbang. Sabik siyang sumigaw. Ama! Ang sigaw ni GLIAO ay nagbigay daan kay GLIB na mabawi ang kanyang katinoan. Bahagyang namula ang kanyang mukha bago malamig na umupo at sinabing. Tumanggi ang Prime Auction House na ibenta pa ang ating GLI clan ng anumang sangkap ng gamot. Sa sandaling sinabi ang mga salitang ito, ang buong bulwagan ay nagkagulo, ang lahat ay tumingin sa isa't isa ng may pagkabalisa, ang alarma ay makikita sa kanilang mga mukha. Paano ito magiging posible? Hindi ba laging napanatili ng Primer Auction House ang kanilang neutralidad? Paano nila biglang pipiliin na kalabanan ang GLI clan? Nag-iba ang kutis ni GLI Ko sa sinabi ni GLIB at nanginginig habang hindi sinasadyang binibigkas ang kanyang iniisip. Kung may sapat na insentibo, sino ang walang kabuluhang mananatili sa kanilang neutralidad? Malamig na ngumuso si GLIB bilang tugon habang dahan-dahan siyang bumantong hininga. Sinulyapan niya si Liu Shi na nasa kalungkutan dahil sa kanyang chi bago mahinang nagsabi. Natatakot ako na ang Shao Clan ay may kinalaman sa bagay na ito. Hindi sila dapat magkaroon ng kakayahang maging sanhi ng Primer Auction House na tumanggi na ibenta sa amin ang mga sangkap ng gamot. Tama ba? Ungol ni GLIAO. Sino ang nakakaalam kung anong uri ng mga kondisyon ang ginamit nila upang ilipat ang Primer Auction House? Hinaplos ni GLIB ang kanyang matanda na mukha at nang hindi alam kung bakit, napuno ng kabagabagan ang kanyang puso. Ano ang maaari nating gawin ngayon? Kung walang sapat na medikal na sangkap, ang ating stock ng Return of Spring Powder ay mabilis na mauubos. Sa oras na iyon, pagkakataon na natin na maranasan ang tanawin ng isang walang laman na pamilihan. Nag-aalalang sabi ni GLI Ko. Nang init ang ngipin ni GLIB at malamig na sumagot. Mayroong ilang mga tindahan ng medikal na sangkap na nakatayo pa rin sa tabi natin, magpadala muna ng mga tao upang bilhin ang lahat ng mga medikal na sangkap na kailangan nila upang suportahan ang ating sarili hanggat maaari sa panahong ito. Kung hindi pa rin tayo makaligtas, pumunta sa ibang mga lungsod at bayan upang bumili ng mga medikal na sangkap sa mataas na presyo, hindi ako naniniwala na ang impluwensya ng mga kalapit na lungsod at bayan ng Shao ay makakarating sa Shao Clan. Sa paglabas ng mga salita sa kanyang bibig, kumuha ng isa pang tasa ng tsaa si GLIB at napagtanto lamang na bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Sa paglunok ng laway, si GLIB ay nagkaroon ng hindi maipaliwanag na pakiramdam na ang GLI clan ay nagudyok ng isang bagay na hindi dapat nahawakan.